Ramdam ni Dalisay ang pangangawit ng bawat kalamnan sa kanyang katawan matapos ang 18 oras na walang patid na pagliligtas ng buhay sa loob ng emergency room. Ngunit sa halip na ihiga ang sarili sa malambot na kama, ang kanyang mga nanginginig na kamay ay abala sa pag-ikot ng sandok sa ibabaw ng mainit na kalan. Maingat niyang hinihipan ang umuusok na lugaw na may abalone, ang paboritong pagkain ng kanyang asawang si Lorenzo. Kahapon pa ito, nagrereklamo na parang lalagnatin at naghahanap ng kalinga niya. Para kay Dalisay, ang mainit na mangkok na ito ay hindi lamang pagkain, kundi isang tahimik na patunay ng kanyang walang hanggang pagmamahal at pag-aalaga bilang isang asawa. Dahan-dahan siyang umakyat sa hagdan upang hindi makaabala sa inaakala niyang natutulog na asawa. Ang init ng porselanang mangkok ay tumatagos sa kanyang mga palad. Subalit binaliwala niya ang hapdi dahil mas nangingibabaw ang kagustuhang mapagaan ang pakiramdam ni Lorenzo. Nang marating niya ang tapat ng kanilang silid, isang kakaibang bigat ang biglang dumagan sa kanyang batok. Ang paningin niya ay unti-unting lumabo, kasabay ng pag-ikot ng buong paligid. Ang mga haligi ng bahay ay tila umuuga sa kanyang paningin. Hindi ito ang pangkaraniwang pagod. Mayroong nakakalasong bigat na dumadaloy sa kanyang dugo, pinaparalisa ang kanyang mga binti at sinusunog ang kanyang ulirat. Nawalan ng lakas ang kanyang mga tuhod at bumagsak siya sa malamig na marmol na sahig. Ang porselanang mangkok na maingat niyang dinala ay dumaos-dos mula sa kanyang mga kamay. Nagkabasag-basag sa napakaraming piraso ng tumama sa matigas na ibabaw. Ang mainit na lugaw na pinaghirapan niya ay umagos sa sahig, humalo sa mga matutulis na bubog at malamig na alikabok. Pilit inabot ng kanyang nanginginig na mga daliri ang laylayan ng pintuan upang humingi ng tulong. Umaasang sasalubungin siya ng nag-aalalang yakap ng kanyang pinakamamahal na asawa. Bumukas ang pinto. Tumambad sa kanyang nanlalabong paningin ang makintab na sapatos na balat ni Lorenzo. Hindi man lang yumuko ang lalaki upang alalayan siya. Walang pag-aalala sa mukha nito, walang kahit anong bakas ng gulat o awa. Sa halip, isang malamig at mapangmataas na tingin ang ipinukol nito sa kanyang nakahandusay na asawa. Look at her, Elena. Mula ngayon, hindi na siya ang sikat na doktor ng pamilya. Isa na lang siyang baliw na kailangan ng pag-aalaga. Mula sa madilim na bahagi ng silid, humakbang palabas ang isang figurang pamilyar kay Dalisay. Si Elena, ang dati niyang nurse na tinulungan niyang makapasok sa ospital, ang babaeng itinuring niyang nakababatang kapatid noong mga panahong walang-wala ito. Ngayon, nakasuot ito ng manipis na seda, nakasuotan pantulog na paborito ni Dalisay. Ang ngiti sa mga labi ng babae ay puno ng matagumpay na pang-uuyam. I will take good care of her, Enzo. Huwag kang mag-alala. The medication is working perfectly. Madali na lang siyang kontrolin ngayon. Isang nakakapasong lamig ang gumapang mula sa talampakan ni Dalisay pataas sa kanyang gulugod. Ang kanyang sikmura ay namimilipit hindi dahil sa gutom o sakit, kundi sa matinding pagduduwal sa lantarang panlilinlang na nasasaksihan niya. Narito siya, inilaan ang huling patak ng kanyang lakas upang magbigay ng kalinga, habang ang sarili niyang asawa at ang taong pinagkatiwalaan niya ay matagal na pala siyang nilalason upang nakawin ang kanyang dangal at katinuan. Ang dulo ng sapatos ni Lorenzo ay walang pakialam na tumapak sa kalapit ng kanyang nanginginig na kamay. Dinudurog ang natitirang butil ng lugaw na maingat niyang inihanda. Hindi makatulo ang kanyang mga luha dahil sa sobrang pagkabigla ng kanyang buong sistema. Ang kanyang pagkatao ay binalot ng matinding kahihiyan at pagkawasak nang makita ang paglalambingan ng dalawa sa mismong harap ng kanyang unti-unting pagkalumpo. Sa loob ng kanyang nagugulumihan ng isipan, isang paulit-ulit na tanong ang umalingaw-ngaw
at bumaon sa kanyang puso. Ganito na lang ba ang halaga ko? Ang buong buhay kong pagsisilbi at pagmamahal, igaganti lang sa isang laso ng pagkakanulo. Yumuko si Elena sa kanyang harapan. Ang anino ng babae ay tuluyang tumakip sa natitirang liwanag na nakikita ni Dalisay. May hawak itong isang maliit na hiringgilya na kumikinang sa ilalim ng malamig na ilaw ng pasilyo. Ang matulis at malamig na dulo ng karayom ay marahang dumampi sa gilid ng kanyang leeg, kasabay ng isang matamis ngunit nakakakilabot na bulong na magbabaon sa kanya sa pinakamalalim na bangungot ng kanyang buhay. Unti-unting nagbalik ang kamalayan ni Dalisay. Sinalubong ng isang nakakapasong sakit sa kanyang sentido na tila may mga karayom na tumutusok sa kanyang utak. Nang subukan niyang bumangon, isang magaspang na tela ang mariing pumigil sa kanyang mga pulso. Ang mabilis na pagkabog ng kanyang dibdib ay nagpadala ng alon ng kaba sa kanyang buong sistema nang mapagtantong nakagapos siya sa poste ng sarili niyang kama. Ang halimuyak ng mamahaling pabango na umaamoy ng sampagita at matapang na musk ay pumuno sa silid, mabilis na lumamon sa natitirang amoy ng alkohol at ospital na nakakapit pa rin sa kanyang balat mula sa kanyang huling duty. Sa paanan ng kanyang kama ay nakatayo ang kanyang biyenan na si Doña Caridad. Matikas ang tindig, taas noo, at walang kahit anong bakas ng awa sa mga matang nakatingin sa kanya. Sa tabi ng matanda ay si Lorenzo, nakayuko ang mga balikat at patuloy na pinupunasan ng mga pekeng luha sa kanyang muka. Sa kamay ni Doña Caridad ay isang makapal na folder na naglalaman ng mga dokumentong magwawakas sa lahat ng pinaghirapan at pangarap ni Dalisay. I cannot believe this is happening to our family, Dalisay. Isang kilalang doktor, unti-unting nasisiraan ng bait. Nakakahiya. What will our society friends say kapag nalaman nilang may baliw sa pamamahay ng mga Aragon? Ang tinig ng kanyang biyenan ay puno ng pandidiri na lalong nagpabigat sa hanging nilalanghap ni Dalisay. Nagpupumiglas ang damdamin ng pinagtraidor na asawa. Gusto niyang sumigaw, ipagtanggol ang sarili at ibunyag na ang lalaking katabi ng matanda, ang tunay na demonyo. Ngunit tuyong-tuyo ang kanyang lalamunan dahil sa epekto ng kemikal na ineksyon sa kanya ni Elena noong nakaraang gabi. Ang tanging lumabas sa kanyang mga labi ay isang mahinang daing ng kawalang lakas. Ma, please, intindihin na lang natin ang asawa ko. She is sick. Ginagawa ko ang lahat para itago ang kondisyon niya, para hindi masira ang pangalan niya sa ospital at para maprotektahan ang reputasyon ng pamilya natin. Ang matamis ngunit nakakalasong kasinungalingan ni Lorenzo ay nagbigay ng matinding kilabot sa buong pagkatao ni Dalisay. Lumapit si Doña Caridad sa gilid ng kama at marahas na isiniksik ang isang mabigat na fountain pen sa nanginginig at may pasa pang mga daliri ng manugang. Ang malamig na metal ng panulat ay tila yelo na sumunog sa kanyang balat. Ipinatong ng matanda ang isang nakahandang resignation letter sa ibabaw ng kanyang naghihingalong dibdib. Sign this. Magre-resign ka for medical reasons. We need to protect the Aragon name. Hindi ko hahayaang kaladkarin mo sa putik ang pamilyang kumupkop sa'yo nung wala ka pang pangalan. Sa isang iglap, nahagip ng nanlalabong paningin ni Dalisay ang kalakip na medical certificate sa ilalim ng papel. Nanlaki ang kanyang mga mata at tila tumigil sa pag-ikot ang kanyang mundo nang makita ang pirma ng isang lisensyadong psychiatrist sa ibaba ng pahina. Isang lehitimong dokumento ang nagpapatunay na siya ay may malalang mental disorder. Sino ang doktor na nagbenta ng prinsipyo upang selyuhan ang kanyang pekeng pagkabaliw? Pinilit niyang ikuyom ang kanyang palad, umaasang may himalang magbibigay sa kanya ng lakas upang punitin ang mga kasinungalingang yon. Ngunit ang kanyang sariling biyenan, ang mariing pumigil sa kanyang kamay at sa pilitang iginuhit ang kanyang pangalan sa papel upang isalba ang tinatawag nilang dangal. Nang makuha ang gusto, tinalikuran ng mag-ina ang lumuluhang si Dalisay. Pinaluwag ni Lorenzo ang gapos ng kanyang kanang kamay
Bago tuluyang lumabas ng silid, ginamit ni Dalisay ang natitirang hibla ng kanyang lakas upang gumapang ng bahagya at abutin ang kanyang cellphone sa ibabaw ng maliit na mesa. Nanginginig ang kanyang mga daliri habang binubuksan ang kumikinang na screen. Umaasa siyang makakahingi ng saklolo sa mga awtoridad o sa kanyang matapat na kaibigan sa ospital. Ngunit isang malamig na takot ang tuluyang bumarado sa kanyang lalamunan nang makitang burado ang lahat ng numero at mensahe. Ang natitira na lamang ay isang nag-iisang contact na nakapangalan sa emergency. Sa desperasyon, pinindot niya ang tawag. Sa halip na marinig ang boses ng operator mula sa kabilang linya, isang pamilyar na himig ng musika ang nagmula sa mismong loob ng kanyang silid. Galing iyon sa bulsa ng uniforme ni Elena na nakatayo pala sa madilim na sulok ng pintuan habang nakangiting pinapanood ang kanyang pagkasira. Ang bawat araw na lumilipas ay tila isang mabigat na tanikala na lalong humihigpit sa leeg ni Dalisay, unti-unting sumasakal sa kanyang kalayaan. Ang mamahaling pinto ng kanyang silid, na dati ay simbolo ng kanyang pamamahinga matapos ang nakakapagod na trabaho sa ospital, ngayon ay naging malamig na rehas ng kanyang sariling kulungan. Naramdaman niya ang hapdi sa kanyang mga pulso at ang panghihina ng kanyang mga binti, katibayan ng unti-unting pagnanakaw sa kanyang lakas. Sa labas ng pintong iyon, malayang kinokontrol ni Lorenzo ang lahat. Ginamit ng kanyang asawa ang pekeng diagnosis upang maging legal na tagapamahala ng kanyang mga yaman. Pinipirmahan ang mga papeles na naglilipat ng lahat ng kanyang pinaghirapang bank accounts at ari-arian sa pangalan ng lalaki. Binura siya sa sarili niyang buhay ng walang kalaban-laban. Nakadungaw siya mula sa bahagyang awang ng pinto nang muling durugin ang kanyang pagkatao ng isang eksena sa labas ng pasilyo. Bukas ang pinto ng home office ni Lorenzo. Nakaupo ang kanyang asawa habang nakasandal sa dibdib nito si Elena. Ang babaeng nagpapanggap na kanyang pribadong nurse ay tuwang-tuwa habang ipinipilit ang sarili sa loob ng paboritong damit na seda ni Dalisay. Ang mga labi nito ay nababalutan ng sariling mamahaling lipstick ng nakakulong na doktor. Nang aksidenteng matapon ni Lorenzo ang hawak na kape sa ibabaw ng mahogany na lamesa, mabilis na dumampot si Elena ng isang pirasong tela mula sa isang kahon sa gilid upang gawing pamunas. Nanlaki ang mga mata ni Dalisay, halos huminto ang pagtibok ng kanyang puso. Ang ginagamit na basahan ng babae ay walang iba kundi ang kanyang paboritong puting uniforme. Ang medical coat na may nakaburdang pangalan niya sa tapat ng dibdib. Ang telang sumisimbolo sa kanyang dangal, talino, at libu-libong buhay na kanyang iniligtas mula sa bingit ng kamatayan, ngayon ay kinukuskos sa maruming sahig. Ang kulay kapeng mantsa na kumalat sa puting tela ay tila putik na direktang ibinahid sa kanyang muka at buong pagkatao. Enzo, look at this mess. Wala na namang silbi ang basahang ito. She won't be needing this in the asylum anyway. Ang boses ni Elena ay puno ng lason at pangmamaliit na mabilis namang sinagot ng isang malamig at walang pakialam na utos mula sa kanyang asawa. Itapon mo na nga yan sa basurahan pagkatapos. I need to finalize these joint account transfers before her colleagues start asking questions at the hospital. Kinagat ni Dalisay ang kanyang ibabang labi hanggang sa malasahan niya ang sarili niyang dugo. Gusto niyang lumabas at bawiin ang unipormeng iyon, ngunit ang kanyang mga binti ay parang naging gulaman sa tindi ng pamamangka ng kanyang sikmura. Umurong siya, pabalik sa kama. Nagkukuyom ang mga nanginginig na palad. Hindi nagtagal ay pumasok si Elena sa kanyang silid. May dalang isang baso ng maligamgam na gatas. Ang mainit na singaw nito ay nagdadala ng matamis na amoy na pilit ikinukubli ang pait ng panlilinlang. Walang nagawa si Dalisay, kundi inumin iyon dahil sa matinding uhaw at sa patagong banta sa mga mata ng babae na handang magturok ng mas matapang na kemikal sa kanyang ugat kung siya ay papalag.
Makalipas ang ilang minuto matapos maubos ang likido, isang pamilyar at nakakapangilabot na pagbigat ang bumalot sa kanyang utak. Ang mga anino sa sulok ng silid ay nagsimulang humaba at maghugis. Sa tuwing umiinom siya ng gatas na yon na inihanda ni Elena, isang partikular na gunita ang malupit na bumabalik upang saktan ang kanyang kaluluwa. Isang maliit na anino ng bata, ang tila naglalaro sa paanan ng kanyang kama, ang supling na matagal na nilang pinangarap ni Lorenzo, ngunit hindi kailanman na ibigay ng kanyang sinapupunan. Bakit ito ang palaging ipinapakita ng kanyang isipan sa gitna ng epekto ng gamot? Ang ilusyong ito ay tila isang kalawangin na punyal na unti-unting humihiwa sa kanyang natitirang kumpiyansa bilang isang babae at isang ina. Niyakap niya ang kanyang sarili, pinipigilan ang sariling katawan sa pagbagsak sa sahig habang iniaabot ang kamay sa hanging walang laman. Gumapang siya patungo sa loob ng banyo at pilit na itinayo ang nanghihinang katawan gamit ang malamig na gilid ng lababo. Nang iangat niya ang kanyang paningin sa salamin, isang estranghero ang bumulaga sa kanya. Ang kanyang buhok ay magulo at walang buhay. Ang mga mata ay malalim, maitim ang ilalim, at ligaw na nagtatanong, habang ang kanyang mga labi ay nanginginig ng walang tigil. Hinaplos niya ang sariling pisngi, sinusubukang hanapin ang bakas ng matapang, matalino, at iginagalang na doktor na minsan ay naging siya. Ngunit wala siyang makita, kundi isang miserable at wasak na anino. Ang malamig na patak ng luha ay umagos sa kanyang pisngi, habang isang nakakatakot na katanungan ang tuluyang lumamon sa kanyang pag-asa. Paano kung tama sila at tuluyan na nga siyang nababaliw? Ang halimuyak ng mamahaling alak at ang dulas ng mga salitang nagmumula sa ibaba ay tila mga lason na dahan-dahang umaakyat sa hagdan patungo sa silid ni Dalisay. Sa kabila ng bigat ng kanyang ulirat, dahil sa mga gamot na ipinipilit sa kanya, nagagawa pa rin kilalanin ng kanyang pandinig ang boses ni Lorenzo. Ang kanyang asawa ay nasa gitna ng kanilang long lay na sala, napapaligiran ng mga maimpluwensyang tao sa lipunan at ginagamit ang bawat pagkakataon upang itanim ang binhi ng kasinungalingan sa kanilang mga isipan. Pilit na iginapang ni Dalisay ang kanyang katawan patungo sa pinto. Ang kanyang mga kuko ay kumakalos sa kahoy na sahig sa pagnanais na makahanap ng paraan upang makatakas. Sa kanyang pagkagulat, ang pinto ay hindi lapat. Mayroong sadyang nag-iwan dito ng bahagyang awang, isang tila paanyaya sa isang bitag na hindi niya kayang tanggihan. Habang dahan-dahang sumisilip, naririnig niya ang boses ni Lorenzo na puno ng pekeng paghikbi at panginginig, isang perpektong pagganap para sa mga panauhin. I've done everything for her. Isinantabi ko ang career ko, ang mga pangarap ko, para lang alagaan si Dalisay. But her mind is just gone. It's the utang na loob I feel for our years together that keeps me from sending her away immediately. She was a great doctor, pero ngayon, she can't even recognize her own reflection. Ang bawat salita ay tila isang mariing sampal sa dangal ni Dalisay. Ang paggamit ng asawa sa konsepto ng utang na loob upang magmukhang martir habang siya ay inilalarawan bilang isang walang silbing pasanin ay nagdulot ng isang matinding galit na pansamantalang nagpahupa sa epekto ng sedatiba sa kanyang dugo. Sa gitna ng kanyang pagngangalit, hindi na niya napigilan ang sarili. Gamit ang natitirang lakas, itinulak niya ang pinto at lumabas sa pasilyo. Ang kanyang anyo ay isang malupit na kabaligtaran ng karangyaan sa ibaba. Nakasuot siya ng gusot-gusot na pantulog, ang kanyang buhok ay tila pugad ng ibon, at ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa halo-halong pagod at puot. Habang dahan-dahan siyang bumababa sa malawak na hagdanan, ang musika at tawanan sa sala ay unti-unting napalitan ng isang nakakabinging katahimikan. Ang mga panauhin
na may hawak na mga kristal na baso ng champagne ay napatingin sa kanya ng may halong gulat at matinding pandidiri. Dalisay, what are you doing here? You should be resting, sweetheart. Mabilis na humakbang si Lorenzo patungo sa kanya. Sa paningin ng mga tao, ang lalaki ay isang mapagmahal na asawa na nagmamadaling alalayan ang kanyang may sakit na kabiyak. Ngunit nang maabot ni Lorenzo ang kanyang baywang, naramdaman ni Dalisay ang malakas at masakit na pagdiin ng mga daliri ng lalaki sa kanyang balat. Isang babala na ang bawat pagkilos niya ay may katumbas na parusa. Ang lamig ng pawis sa palad ni Dalisay ay humalo sa init ng mahigpit na yakap ni Lorenzo, habang ang liwanag mula sa naglalakihang chandelier sa kisame ay tila nanunukso sa kanyang kalagayan. I'm so sorry, everyone. Pasensya na kayo. She's having another episode. The hallucinations are getting worse tonight. Elena, please help me bring her back to her room. Lumapit si Elena na may suot na maskara ng pag-aalala at hinawakan ang kabilang braso ni Dalisay. Sa pagitan ng dalawang traidor, si Dalisay ay tila isang kriminal na kinakaladkad pabalik sa selda. Sinubukan niyang magsalita, ibuka ang kanyang bibig upang sabihing hindi siya baliw. Ngunit ang tanging lumabas ay isang paos na tinig na hindi na maintindihan ng sinuman. Ang mga paningin ng mga tao, ang awa na may kasamang panghuhusga, ay lalong nagpabaon sa kanya sa putik ng kahihiyan. Nang marating nila ang dilim ng pasilyo sa itaas, malayo sa mga mata ng publiko, marahas na binitawan ni Lorenzo ang kanyang baywang. Ang lalaki ay lumapit ng husto. Ang kanyang hininga na amoy alak ay dumampi sa tenga ni Dalisay. Ang kanyang boses ay hindi na ang mapagmahal na asawa, kundi isang malupit na hatol na nagpatindig sa lahat ng balahibo ng babae. Enjoy your last night in this house, Dalisay. Isang buwan na lang, sisiguraduhin kong sa loob ng karsel ng isang asylum ka na magigising araw-araw. At doon, wala nang makikinig sa kahit anong sabihin mo. Dahil para sa buong mundo, patay na ang doktor na kilala nila. Ang natitira na lang ay ang baliw na asawa ni Lorenzo Aragon. Ang bawat sinag ng araw na tumatagos sa kurtina ng silid ay tila mga mapanuring mata na humuhusga sa kalagayan ni Dalisay. Matapos ang gabi ng matinding kahihiyan sa harap ng kanilang mga panauhin, ang bawat hininga niya ay may kasamang bigat ng 1,000 bato. Ngunit sa kabila ng panghihina, may isang munting apoy ng pag-asa ang pilit na nag-aalab sa kanyang dibdib. Habang ang lahat ay abala sa paglilinis ng mga kalat ng party sa ibaba, nanginginig ang mga daliri ni Dalisay na kinuha ang isang maliit na piraso ng papel na itinago niya sa ilalim ng kanyang unan. Gamit ang isang maikling lapis na nakuha niya mula sa isang lumang drawer, isinulat niya ang mga salitang nagmula sa kaibuturan ng kanyang naghihingalong dangal. Tulungan niyo ako. Hindi ako baliw. Nilalason ako ni Lorenzo at Elena. Ipadala niyo ang mga awtoridad. Ang bawat titik ay tila isang patak ng dugo. Bawat guhit ay puno ng desperasyon. Itinago niya ang munting liham sa loob ng kanyang palad, naghihintay ng pagkakataong maibigay ito sa sinumang dadaan, kahit sa hardinero o sa driver. Ngunit bago pa man niya marating ang pintuan, ang marahang pagpihit ng doorknob ay nagpasinghap sa kanya. Pumasok si Elena na may dalang tray ng pagkain. Ang kanyang mga hakbang ay tila isang manunubok na papalapit sa kanyang biktima. Ang nangiti sa mga labi ng babae ay hindi umabot sa kanyang mga mata na tila mga kristal na malamig at matalas. Writing a prescription, doktora? O baka naman sinusulatan mo ang mga multo na nakikita mo sa gabi? Mabilis na itinago ni Dalisay ang papel sa likuran niya, ngunit ang bilis at liksi ni Elena ay hindi niya kayang tapatan sa kanyang kasalukuyang kondisyon. Sa isang marahas na galaw, hinablot ni Elena ang kanyang braso, pinipilit na buksan ang kanyang nakakuyom na palad. Naramdaman ni Dalisay ang hapdi ng mga kuko ni Elena na bumaon sa kanyang balat. Isang pisikal na sakit na walang-wala kumpara sa takot na nararamdaman niya. Nako,
Ang kulit mo talaga. Why do you keep making things hard for yourself? You should be thankful that Enzo and I are still keeping you here. Kinuha ni Elena ang papel at binasa ito ng malakas. Ang bawat salita ay binibigkas niya ng may kasamang pang-uuyam na tila isang malupit na tula. Pagkatapos, sa harap mismo ng mga nanlalaking mata ni Dalisay, dahan-dahang pinagpunit-punit ni Elena ang liham. Ang bawat hibla ng papel ay naghiwalay, nagmistulang mga talulot ng isang lantang bulaklak na nahulog sa ibabaw ng mainit na sarsa ng sopas na dala ng babae. Kinalibog ni Elena ang sopas gamit ang kutsara. Hinahalo ang mga piraso ng papel na may marka pa ng tinta sa loob ng malapot na likido. Ang amoy ng manok at luya ay humalo sa amoy ng chemical at tinta. Lumilikha ng isang nakakasulasok na samyo na tila lason sa pandaman ni Dalisay. Eat up, Dalisay. Kailangang ubusin ang cry for help mo para maging malusog ang isip mo. Sayang naman ang effort mo kung hindi mo ito mapapakinabangan. Inilapit ni Elena ang kutsara sa mga labi ni Dalisay. Ang malamig na metal ng kutsara ay dumampi sa kanyang nanginginig na bibig. Pilit na ipinapasok ang nakakasusulasok na halo ng pagkain at ang sarili niyang pangarap na makatakas. Walang nagawa si Dalisay kundi lunukin ang bawat subo. Nararamdaman ang magaspang na hibla ng papel na dumadaan sa kanyang lalamunan, tila mga tinik na sumasugat sa kanyang loob. Ang mapait at malansang lasa ng tinta ay kumalat sa kanyang dila, isang lasa ng ganap na pagkatalo. Nang maubos ang laman ng mangkok, iniwan siya ni Elena na may isang nakakakilabot na haplos sa kanyang pisngi. Nanatiling nakaupo si Dalisay sa gilid ng kama, ang kanyang paningin ay nakatitig sa kawalan. Ang bawat subo ng sopas na yon ay hindi lamang nagpabusog sa kanyang tiyan, kundi lalong nagpabaon sa kanya sa putik ng kahihiyan. Ang kanyang sariling tinig, ang kanyang sariling panawagan para sa kaligtasan ay literal na kinain niya pabalik. Sa gitna ng katahimikan ng silid, isang nakakasakal na tanong ang muling bumangon sa kanyang isipan. Hanggang kailan niya kayang tiisin ang ganitong uri ng pagpapakasakit bago tuluyang maglaho ang huling bahagi ng kanyang pagkatao? Sa gitna ng malalim na gabi, kung kailan ang buong kabahayan ng mga Aragon ay nababalot ng isang mapanlinlang na katahimikan, nagising si Dalisay na may kasamang kakaibang sensasyon sa kanyang katawan. Ang kanyang puso ay humahampas sa loob ng kanyang dibdib, hindi bilang isang tanda ng takot, kundi bilang isang mabilis at hindi maayos na ritmo na tila gustong kumawala sa kanyang mga balat. Nararamdaman niya ang matinding panginginig ng kanyang mga kalamnan, ang panunuyo ng kanyang lalamunan, at ang bahagyang paglaki ng kanyang mga balintataw kahit sa gitna ng kadiliman. Bilang isang dalubhasang doktor sa loob ng mahabang panahon, ang kanyang isipan ay otomatikong gumana gaya ng isang makina. Sa kabila ng ulap na bumabalot sa kanyang kamalayan, isa-isang pumasok ang mga terminong medical sa kanyang isipan. Tachycardia, extrapyramidal symptoms, mydriasis. Ang mga ito ay hindi sintomas ng isang taong nawawala sa sariling katinuan dahil sa depresyon o trauma. Ang mga ito ay malinaw na bakas ng isang kemikal na sa pilitang ipinapasok sa kanyang sistema. Isang biglang pagliwanag ng isip ang dumaan sa kanya, tila isang kidlat na tumama sa gitna ng madilim na karagatan. Ang bawat haplos ni Elena, ang bawat baso ng gatas, ang bawat subo ng pagkain na may kasamang mapait na tinta. Lahat ng iyon ay bahagi ng isang malamig at kalkuladong plano. Hindi siya nababaliw, siya ay nilalason gamit ang mataas na dosis ng mga neuroleptics na idinisenyo upang sirain ang kanyang kontrol sa sariling katawan at isipan. Sa sandaling iyon, ang takot na namahay sa kanyang puso sa loob ng ilang linggo ay napalitan ng isang yelo na tigas ng paninindigan. Narinig niya ang marahang pag-ikot ng susi sa labas ng kanyang pinto. Mabilis niyang ipinikit ang kanyang mga mata at pinakalma ang kanyang paghinga, kahit na ang kanyang buong katawan ay tila gustong sumigaw sa puot.
pumasok si Lorenzo. Ang kanyang mga hakbang ay mabigat at puno ng kumpiyansa ng isang mananakop. Nararamdaman ni Dalisay ang paglubog ng gilid ng kama nang maupo ang kanyang asawa sa tabi niya. Ang init ng palad ni Lorenzo na dumampi sa kanyang pisngi ay tila isang uod na gumagapang sa kanyang balat. Poor Dalisay, you look so frail. Bukas, pagkatapos mong inumin ang susunod na dose, hinding-hindi mo na maaalala kung sino ka talaga. At doon, magiging malaya na ako. Magiging malaya na tayo ni na Elena mula sa anino mo. Ang boses ni Lorenzo ay walang bakas ng pag-aalinlangan. Ito ay isang deklarasyon ng digmaan. Nang maramdaman ni Dalisay na iniwan na siya ng kanyang asawa at muling sinarado ang pinto, dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata. Sa dilim ng silid, ang kanyang mga paningin ay naging matalas. Gaya ng isang scalpel, kinuha niya ang maliit na tableta na iniwan ni Elena sa gilid ng mesa para sa kanyang madaling araw na dosis. Hindi niya ito nilunok. Sa halip, maingat niya itong ibinaon sa ilalim ng kanyang dila bago ito idinura sa isang tissue at itinago sa ilalim ng kanyang kutsyon. Ang bawat hibla ng kanyang pagkatao ay naghahanda na para sa isang mahaba at madugong labanan. Mula sa sandaling ito, ang Dalisay na biktima ay pumanaw na. Ang magpapakita sa kanila sa umaga ay isang mahusay na aktres, isang doktor na gagamitin ang sariling kaalaman upang magpanggap na isang baliw. Habang sa ilalim ng kanyang balat ay unti-unting nabubuo ang isang planong dudurog sa bawat kasinungalingang itinayo ni na Lorenzo at Elena. Kinabukasan, nang pumasok si Elena upang suriin ang kanyang kalagayan, hinayaan ni Dalisay na tumulo ang laway sa gilid ng kanyang labi. Ang kanyang mga mata ay nananatiling nakatitig sa kawalan. Walang buhay, tila isang basyong lalagyan. Ngunit sa loob-loob niya, binibilang niya ang bawat segundo, bawat pagkakataon at bawat impormasyon. Ang kanyang galit ay hindi na isang naglalagablab na apoy, kundi isang malamig na talim na naghihintay ng tamang sandali upang tumama sa puso ng kanyang mga kaaway. Isang gabi, habang nagpapanggap siyang tulog, naramdaman ni Dalisay ang muling pagpasok ni Lorenzo sa kanyang silid sa ganap na 3:00 ng madaling araw. Nararamdaman niya ang bigat ng tingin ng lalaki sa kanya. Dahan-dahang inabot ni Lorenzo ang kanyang mukha. Ang mga daliri nito ay humahaplos sa kanyang noo, pababa sa kanyang leeg, tila sinusukat kung gaano pa katagal ang itatagal ng kanyang buhay. Hindi gumalaw si Dalisay, nanatiling tila isang bangkay sa ilalim ng haplos ng traidor. Ngunit sa sandaling iyon, isang tanong ang tila naging isang sumpa sa kanyang isipan. Handa ka na bang makita ang halimaw na binuo mo, Lorenzo? Sa kailaliman ng gabi, ang katahimikan ng bahay ay tila isang makapal na kumot na sumasakal sa bawat sulok ng silid. Para kay Dalisay, ang bawat sandali ay naging isang maingat na laro ng pagpapakitang tao. Upang manatiling matalas ang kanyang isipan, kailangan niyang talikuran ang kalinga ng kanyang sariling tahanan. Ang bawat platong inihahain ni na Lorenzo at Elena ay hindi na pagkain sa kanyang paningin, kundi mga patibong na may bango ng kamatayan. Idiniit ni Dalisay ang kanyang nanunuyong labi sa malamig na bakal ng gripo sa loob ng banyo. Ang bawat patak ng tubig na dumadaloy sa kanyang lalamunan ay may lasa ng kloro at kalawang, ngunit ito lamang ang tanging likido na alam niyang hindi nababoy ng lason. Naramdaman niya ang pangangatog ng kanyang mga tuhod dahil sa matinding gutom, ngunit mas pinili niyang tiisin ang hapdi ng sikmura kaysa sa ambon ng pagkalimot na hatid ng mga gamot ng kanyang kaaway. Sa gabi, kapag ang lahat ay nananahimik, maingat siyang naghahanap ng mga tuyong piraso ng tinapay na sadyang iniiwan ng mga katulong sa labas ng kusina o kaya ay mga prutas na hindi pa nababalatan. Ang bawat kagat ay puno ng dusa, ngunit bawat pagnguya ay nagbibigay sa kanya ng lakas upang magpatuloy.
Nang marinig niya ang marahang pagpihit ng susi sa trangka ng pinto, mabilis na bumalik si Dalisay sa kanyang pagkakahiga. Ang kanyang katawan ay naging tila isang tuod. Walang buhay, walang kibo. Pumasok sina Lorenzo at Elena. Dala ang halimuyak ng mamahaling tabako at matapang na alak. Nakatayo ang dalawa sa paanan ng kanyang kama. Pinagmamasdan siya na tila isang hayop sa loob ng isang zoo. Look at her, Enzo. She's like a broken doll now. Wala na yung matapang na Biyernes ng gabi sa ER. Just a mindless shell. Naramdaman ni Dalisay ang daliri ni Elena na humaplos sa kanyang buhok. Isang hipo na tila isang ahas na gumagapang sa kanyang anit. Pinigilan niya ang kanyang sarili na manginig sa pagkadiri. Nanatiling nakatitig ang kanyang mga mata sa kisame. Dilat ngunit walang anumang kinang. Ginagaya ang hitsura ng isang taong tuluyan ng nilamon ng kawalan. I need to finalize the transfer of the Batangas property by next week, Elena. Make sure her dose is high enough tomorrow. Ayokong magkaroon siya ng moment of clarity habang kaharap natin ang mga abogado. Ang tinig ni Lorenzo ay walang bahid ng pag-aalinlangan. Isang malamig na negosyanteng nagtatapon ng sirang kagamitan. Nang lumabas ang dalawa, dahan-dahang bumangon si Dalisay sa gitna ng kadiliman. Ang kanyang mukha, na kanina lamang ay mukhang tulala, ay dahan-dahang nagbago. Ang kanyang mga labi ay kumurbada sa isang manipis at nakakatakot na ngiti sa gitna ng anino. Napansin niya ang isang maliit na kumikislap na ilaw sa loob ng plorera sa sulok ng silid, isang kamera. Ang kanyang asawa ay sadyang naglagay nisyon upang masiguradong hindi siya nagpapanggap. Sa halip na matakot, lumapit si Dalisay. Hindi siya tumingin ng diretso sa lente, ngunit sapat na ang kanyang anggulo upang ipakita ang isang hitsura ng ganap na pagkabaliw. Ang kanyang kamay ay marahang hinahaplos ang hangin habang bumubulong ng mga salitang walang kahulugan. Sa loob ng kanyang isipan, ang bawat ugat at bawat selula ng kanyang utak ay abala sa pagbuo ng isang mapa. Bawat ingay ng kotse sa labas, bawat oras ng pagpapalit ng shift ng mga katulong, at bawat dokumentong nababanggit ni Lorenzo ay itinatala niya sa isang lihim na sulok ng kanyang memorya. Siya ang doktor, at ang bahay na ito, ang kanyang pasyente na may malalang kanser ng kataksilan. At gaya ng anumang operasyon, naghihintay lamang siya ng tamang sandali upang gawin ang unang hiwa na maglalantad sa lahat ng kabulukan. Tumayo siya sa harap ng salamin, tila yun lamang ang saksi sa tahimik niyang panata. Ang kanyang mga mata, na kanina'y malabo at puno ng alinlangan, ngayon ay naging matalim at buo ang pasya. Dahan-dahan niyang hinawakan ang kanyang leeg, dama ang mabilis na tibok ng kanyang pulso. Buhay pa siya. At hanggat may pintig ang kanyang puso, hindi siya titigil hanggat hindi niya nakikitang gumuho ang pundasyon ng kanilang mga kasinungalingan sa harap niya. Ang pagdating ni Doña Caridad sa silid ni Dalisay ay laging may dalang amoy ng mamahaling pabango na tila sumasakal sa hanging nilalanghap ng may sakit. Sa pagkakataong ito, kasama ng matanda si Elena, na tila isang anino na hindi humihiwalay sa bawat galaw ng mga Aragon. Nakaupo si Dalisay sa sahig. Ang kanyang likod ay nakasandal sa malamig na pader, habang ang kanyang mga daliri ay tila may hinahabol na mga invisible na insekto sa hangin. Ito ang kanyang pinakamahusay na pagganap, ang pagiging isang doktor na wala nang natitirang talino sa isipan. Lumapit si Doña Caridad. Ang kanyang mukha ay puno ng matinding pagkadiri habang tinitingnan ang gusot-gusot na anyo ng kanyang manugang. Inilapag niya ang kanyang mamahaling handbag sa ibabaw ng mesa at kumuha ng isang panyo upang takpan ang kanyang ilong. Look at her, Elena. How can a woman of her stature end up like this? Nakakasuka ang dumi ng silid na ito. Be sure to double the cleaning staff tomorrow. Ayokong kumalat ang amoy ng pagkabulok sa buong bahay.
Habang abala si Elena sa pag-aayos ng mga kurtina sa kabilang panig ng silid, isang biglang bugso ng lakas ang dumaan sa katawan ni Dalisay. Tumayo siya ng pasuray-suray at biglang niyakap ang kanyang biyenan. Nagulat ang matanda. Pilit na kumakawala sa yakap na tila ba ayaw niyang madumihan ang kanyang seda na blusa. Ngunit sa maikling sandaling iyon, ang nanginginig na mga daliri ni Dalisay ay mabilis na pumasok sa loob ng bulsa ng jacket ni Doña Caridad. Isang maliit na tissue ang kanyang iniwan doon. Isang tissue na naglalaman ng 3 tabletang pula na hindi niya nilunok, kasama ang isang punit na bahagi ng medical label na nakuha niya mula sa basurahan ni Elena. Heto na naman siya! Get her off me, Elena! Kunin mo ang baliw na ito! Mabilis na hinablot ni Elena ang braso ni Dalisay at marahas siyang itinulak pabalik sa kama. Hindi gumanti si Dalisay. Sa halip, hinayaan niyang tumulo ang kanyang mga luha habang bumubulong ng mga salitang walang kabuluhan, sapat lamang upang hindi sila maghinala. Pinanood niya ang pag-alis ng kanyang biyenan, dala ang ebidensyang maglalantad sa katotohanan. Makalipas ang ilang oras, sa loob ng isang pribadong laboratorio sa kabilang panig ng lungsod, tahimik na nakatitig si Dr. Joaquin Herrera sa mikroskopyo. Ang maliit na piraso ng tissue na napunta sa kanya na inakala ni Doña Caridad na simpleng kalat at ipinatapon, ngunit palihim niyang itinabi, ay naglalaman ng bakas, ng haloperidol at iba pang kemikal na hindi angkop para sa isang taong may depresyon. Mabigat ang kanyang paghinga habang unti-unting nabubuo ang katotohanan. Ang kanyang matalik na kaibigan at iginagalang na kasamahan ay tila unti-unting sinisira, hindi ng sakit, kundi ng mismong mga taong dapat sanay nag-aalaga sa kanya. Kinabukasan, ang marahang pagpihit ng trangka ng gate ay nagpahiwatig ng pagdating ng isang panauhin. Pumasok si Joaquin sa loob ng bahay ng mga Aragon, bitbit ang kanyang medical bag at isang mukhang seryoso ngunit kalmado. Sinalubong siya ni Elena sa pintuan. Ang mga mata ng babae ay puno ng pagsusuri at kawalan ng tiwala. Dr. Joaquin, anong ginagawa niyo rito? Hindi namin kayo tinawagan for a checkup. Lorenzo is not home right now. I'm here for my routine evaluation of Dalisay, Elena. Bilang head ng department nila sa ospital, kailangan kong makita ang progreso niya para sa aming records. Doña Caridad gave me the permission earlier. Hindi nakapagsalita si Elena, ngunit ang kanyang pag-irap ay nagpakita ng kanyang matinding pagkainis. Pinangunahan na niya ang paglalakad patungo sa silid ni Dalisay. Nang bumukas ang pinto, sinalubong ni Joaquin ang isang tanawin na halos magpaiyak sa kanya. Ang matapang na si Dalisay ay nakahiga sa kama, tila isang lantang dahon na tinangay ng hangin. Lumapit si Joaquin at hinawakan ang pulso ni Dalisay. Sa gitna ng katahimikan ng silid, dahan-dahang tumingin si Dalisay sa salamin sa gilid ng kanyang kama. Sa pamamagitan ng refleksyon sa salamin, ang kanilang mga mata ay nagtagpo. Walang salitang lumabas sa kanilang mga labi, ngunit ang liwanag ng katinuan at pagmamakaawa sa mga mata ni Dalisay ay naging sapat na mensahe para kay Joaquin. Isang bahagyang tango ang ibinigay ng doktor, isang tahimik na panunumpa na hindi siya nag-iisa. Ngunit ang sandali ng kanilang pagkakaunawaan ay biglang naputol ng maramdaman nila ang presensya ni Elena na nakatayo sa likuran nila. Ang nurse ay mabilis na lumapit at kinuha ang medical bag ni Joaquin. Ang kanyang mga kamay ay tila mga kuko ng lawin na handang manila. That's enough, Doc. Masyado na siyang napapagod sa mga tests. Let me handle her from here. Bakit parang ang dami niyo namang dala na gamit para sa isang simpleng check-up? Ang bawat bahagi ng katawan ni Dalisay ay tila nagkaroon ng sariling buhay nang magsimula siyang magkiskis ng kanyang mga ngipin at manginig. Nang marahas, sa ibabaw ng kama, ang kanyang mga mata ay tumirik, tanging ang maputing bahagi lamang ang nakikita, habang ang kanyang mga kamay ay bumaluktot sa isang hindi likas na anggulo. Ito ang pinakamapanganib na bahagi ng kanyang plano, isang huwad na sumpong ng kumbulsyon
upang iligaw ang atensyon ng kanyang mga bantay. Enzo! Elena! Tulong! She's having a massive seizure. Bilisan niyo. Ang boses ni Dr. Joaquin ay puno ng sadyang pagpapanik habang hinahawakan niya ang balikat ni Dalisay. Mabilis na pumasok sina Lorenzo at Elena sa silid. Ang kanilang mga mukha ay bakas ng gulat at inis sa halip na tunay na pag-aalala. Habang abala ang dalawa sa pagpigil sa nagpupumiglas na katawan ni Dalisay, palihim na inilabas ni Joaquin ang isang maliit na device mula sa kanyang bulsa at idinikit ito sa gilid ng router at computer na ginagamit ni Elena para sa surveillance. Ang paglilipat ng datos ay tahimik na nagaganap sa gitna ng kaguluhan habang ang mga mata ni Joaquin ay nakatitig sa screen ng kanyang relo na nagbibilang ng bawat segundo. Nang matapos ang pag-download ng mga video, unti-unting pinakalma ni Dalisay ang kanyang katawan hanggang sa maging lantas siyang muli. Iniwan siya ng 3. Kumbinsido na ang kanyang isipan ay tuluyan na ngang sumuko sa tindi ng sakit. Pagdating ng hating gabi, ang kadiliman ay naging tanging kakampi ni Dalisay. Sa ilalim ng bawat hakbang niya patungo sa home office ni Lorenzo, ang kanyang puso ay tila isang tambol na nagpapahiwatig ng panganib. Ang bawat hibla ng kanyang pandama ay nakatutok sa anumang ingay sa pasilyo. Nang marating niya ang mabigat na pinto ng library, maingat niyang pinihit ang hawakan nito hanggang sa maramdaman ang pagbukas ng trangka ng walang anumang nililikhang tunog. Sa loob, ang amoy ng lumang papel at mamahaling leather ay bumati sa kanya. Lumapit siya sa lamesa ni Lorenzo. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang hinahanap ang susi ng gitnang drawer. Dahil hindi niya ito mahanap, gumamit siya ng isang matulis na kagamitang metal na nakuha niya sa banyo. Mariin niyang ipinasok ang bakal sa pagitan ng kahoy. Ipinupuwersa ang bawat kalamnan ng kanyang mga daliri hanggang sa maramdaman niya ang pagkapilas ng kanyang mga kuko. Ang hapdi ay nanunuot sa kanyang buto at ang malapot na dugo ay nagsimulang dumaloy mula sa kanyang mga dulo ng daliri. Ngunit hindi niya ito binaliwala. Sa wakas, bumukas ang drawer. Doon, sa ilalim ng mga makakapal na folder, nakikita niya ang mga dokumentong magpapatunay sa kanyang kamatayan bilang isang malayang tao. Kinuha niya ang mga papeles ng transfer of assets. Ang bawat pirma sa ibaba ng kanyang pangalan ay isang perpektong panggagaya. Ngunit bilang ang may-ari ng kamay na yon, alam niyang ang bawat kurba ng tinta ay isang kasinungalingan. Isang partikular na papel ang nagpatigil sa pagdaloy ng hangin sa kanyang lalamunan. Isang dokumento na may pamagat na death certificate kung saan ang pangalan niya ay nakasulat na bilang isang pumanaw at ang dahilan ay nakasaad na komplikasyon ng mental illness. Isang patak ng kanyang sariwang dugo mula sa sugatang daliri ang bumagsak sa puting papel, tila isang selyo ng sumpa sa ibabaw ng kanyang sariling pangalan. Ang pula sa gitna ng puti ay naging simbolo ng kanyang ganap na pagkawasak at ng kanyang muling pagkabuhay para sa hustisya. Habang maingat niyang ibinabalik ang mga papeles, ang liwanag mula sa pasilyo ay biglang gumuhit sa sahig ng silid. Ang anino ng isang tao ay dahan-dahang humahaba patungo sa kanya. Ang tunog ng marahang pagbukas ng pinto ay tila isang hatol ng kamatayan sa gitna ng katahimikan. Nanigas si Dalisay sa kanyang kinatatayuan. Ang kanyang sugatang kamay ay nakatago pa rin sa loob ng drawer. What are you doing here, Dalisay? Bakit ka nasa labas ng kwarto mo sa ganitong oras? Ang tinig ni Doña Caridad ay malamig gaya ng semento. Bawat salita ay puno ng hinala at kapangyarihan. Sa dilim, ang mga mata ng matanda ay kumikinang, tila isang hukom na handang magpababa ng huling sentensya. Sa gitna ng madilim na library, ang anino ni Doña Caridad ay tila isang nagbabantay na estatwa ng kapangyarihan at paghatol. Ang bawat tibok ng puso ni Dalisay ay nararamdaman niya hanggang sa kanyang lalamunan, ngunit ang kanyang isipan ay nananatiling kasing talas ng isang bagong hasang scalpel. Sa halip na magpakita ng takot,
Unti-unting ibinuka ni Dalisay ang kanyang mga labi sa isang ngiti na hindi abot sa kanyang mga mata. Isang ngiti na puno ng nakakapangilabot na katinuan sa gitna ng kadiliman. Ang mga pulang tableta sa bulsa niyo, ma, naibigay niyo na ba sa pulis? O baka naman hinihintay niyo pang pati ang pangalan ng mga Aragon ay malunod sa dugo ng sarili ninyong manugang? Ang tinig ni Dalisay ay hindi na ang paos na tinig ng isang biktima. Ito ay isang malamig na bulong na tila hanging galing sa sementeryo, nanunuot sa bawat buto ng matanda. Napahawak si Doña Caridad sa kanyang dibdib. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa gulat at takot. Ang katinuan sa boses ni Dalisay ay isang sandata na hindi niya inaasahang marinig muli. Bago pa man makasigaw ang matanda, mabilis na lumapit si Dalisay at hinawakan ang nanginginig na kamay nito. Ang sugatang daliri ng doktor ay nag-iwan ng bahid ng dugo sa brilyanteng singsing ng biyenan. Isipin niyo ang hiyama. Kapag nalaman ng buong mundo na ang pinakamamahal ninyong anak ay isang mamamatay tao, walang sapat na dami ng pabango ang makakapagtakip sa amoy ng inyong kahihiyan. Dahil sa matinding sindak at sa bigat ng katotohanang binitawan ni Dalisay, walang nagawa ang matanda kundi panoorin ang dahan-dahang pag-atras ng kanyang manugang pabalik sa dilim ng pasilyo. Ang takot sa iskandalo ay mas matimbang kaysa sa katapatan sa sariling anak. Kinabukasan, ang bahay ng mga Aragon ay nababalot ng isang mapanlinlang na kagalakan. Ito ang araw ng National Medical Convention, ang sandaling hinihintay ni Lorenzo upang tuluyang selyuhan ang kanyang tagumpay. Sa loob ng master bedroom, nakaharap sa malaking salamin si Elena. Nakasuot ang babae ng isang long lay na itim na gown na tahi mula sa pinakamahal na seda. Ang gown na sadyang ipinagawa ni Dalisay para sa kanyang anibersaryo. Ang bawat haplos ni Elena sa tela ay tila isang pambabastos sa alaala ng may-ari nito. Inilagay ni Lorenzo ang isang kumikinang na kwintas na brilyante sa leeg ni Elena. Ang bawat kislap nito ay tila nanunuya sa katotohanang nasa kabilang silid lamang ang tunay na reyna ng tahanang iyon. You look perfect, Elena. Ngayong gabi, pagkatapos ng speech ko, wala na tayong kailangang katakutan. The trust fund will be under our names at ang doktorang yon ay magiging isang malungkot na memorya na lang. Ang tawa ni Lorenzo ay puno ng kayabangan. Ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa kasakiman. Hindi niya alam na sa kabilang panig ng pader, ang katahimikan ni Dalisay ay hindi na tanda ng pagkatalo, kundi ang huling paghinga bago ang isang malakas na pagsabog. Nang dumating ang takdang oras para umalis patungo sa kombensyon, lumapit si Lorenzo sa pintuan ng silid ni Dalisay. Ang tatlong mabibigat na trangka ng pinto ay nananatiling nakasara. Gamit ang kanyang susi, pinihit niya ang mekanismo at marahas na itinulak ang pinto upang ibigay ang huling dosis ng lason bago nila tuluyang iwan ang babae sa kamay ng mga tauhan ng asylum. Dalisay, oras na para sa huli mong gamot. Ngunit ang mga salita ni Lorenzo ay naputol at naging isang malalim na singhap ng gulat. Ang silid ay nababalot ng malamig na hangin mula sa bukas na bintana. Ang kama ay maayos na nakatupi at ang puting gown ng pasyente ay nakalatag sa sahig, tila isang basyong balat na iniwan ng isang ahas. Ang bawat sulok ng silid ay walang laman, walang bakas ng isang mahina at baliw na babae. Ang tanging naiwan sa ibabaw ng mesa ay ang sariling medical ID ni Dalisay. Nakaharap ng diretso sa pintuan, tila isang babala na, ang doktor ay handa nang mag-opera. Nanlamig ang buong pagkatao ni Lorenzo. Ang tatlong okwa na kanyang ipinagmamalaki ay hindi naging sapat upang ikulong ang isang isipang matagal nang malaya sa loob ng sarili nitong talino. Ang tanong ay hindi na kung nasaan si Dalisay, kundi kung kailan at paano siya magpapakita upang bawiin ang lahat ng ninakaw sa kanya. Ang marangyang bulwagan ng National Medical Convention ay punong-puno ng mga naglalakihang ilaw
na tila nagbibigay ng isang mapanlinlang na kalinisan sa bawat sulok. Daan-daang mga doktor at mga kilalang tao sa lipunan ang nakaupo. Ang kanilang mga atensyon ay nakatutok sa gitna ng entablado kung saan nakatayo si Lorenzo Aragon. Ang lalaki ay suot ang kanyang pinakamahal na taksido. Ang kanyang buhok ay maayos na nakasuklay at ang kanyang mukha ay sadyang nilagyan ng bakas ng kapaguran at lungkot. I'm so heartbroken to stand here today. My wife, Dr. Dalisay Aragon, whom we all love and respect, is currently fighting a battle that she cannot win. Her mind has failed her. It hurts me to say this, but for her safety and for the protection of our medical community, I am officially taking over the management of her hospital shares and the Aragon Trust Fund. Isang mapagkunwaring punas ng luha ang ginawa ni Lorenzo sa kanyang mga mata, habang sa madilim na bahagi ng entablado, si Elena ay nakangiti ng matagumpay, habang suot ang ninakaw na alahas ni Dalisay. Ngunit sa gitna ng madamdaming talumpati ni Lorenzo, ang malalaking pintong gawa sa naras sa dulo ng bulwagan ay marahas na bumukas. Ang liwanag mula sa pasilyo ay pumasok sa loob, lumilikha ng isang mahabang anino na dahan-dahang humahakbang patungo sa gitna. Ang katahimikan ay tila isang malamig na tubig na ibinuhos sa buong madla. Isang babae ang naglalakad ng may mataas na noo. Ang kanyang bawat hakbang ay may tunog ng otoridad at katuwiran. Hindi siya ang baliw na babaeng inilarawan ni Lorenzo. Nakasuot siya ng isang malinis at plansadong puting suit. Ang kanyang buhok ay maayos na nakapusod at ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa talino na tila isang buhay na sulo sa gitna ng kadiliman. Dalisay? Sweetheart, what are you doing here? You should be in bed. Guards, please help my wife. She's having a severe episode right now. Nanginginig ang boses ni Lorenzo, hindi dahil sa pag-aalala, kundi dahil sa matinding takot na makita ang kanyang biktima na nakatayo ng matuwid. Lumapit si Dalisay sa podium. Dahan-dahang inalis ang kamay ni Lorenzo mula sa mikropono nang may pandidiri na tila humahawak ng isang maruming basahan. Ang kanyang tinig, nang muling umalingaw-ngaw sa buong bulwagan, ay walang bakas ng pag-aalinlangan. I am Dr. Dalisay Aragon at ang tanging episode na nagaganap dito ay ang katapusan ng iyong mga kasinungalingan, Lorenzo. Sa isang iglap, ang dambuhalang screen sa likuran ni Dalisay ay nagliwanag. Hindi ang mukha ni Lorenzo ang lumitaw, kundi ang mga resulta ng toxicology report mula sa laboratorio ni Dr. Joaquin Herrera. Ang bawat pahina ay nagpapakita ng nakakamatay na dosis ng haloperidol na natagpuan sa sistema ni Dalisay. Kasunod nito ay isang video na kuha mula sa surveillance camera sa loob ng kusina. Malinaw na makikita si Elena na naghahalo ng dinurog na tableta sa gatas habang si Lorenzo ay nakayakap sa kanya mula sa likuran at tumatawa. Ang mga bulong ng gulat at pagkagalit ay kumalat sa buong bulwagan na tila isang mabilis na apoy. Tumayo si Dr. Joaquin mula sa harapang upuan, ang kanyang mukha ay seryoso, habang ipinapakita ang orihinal na death certificate na may pekeng pirma ni Dalisay at ang mga dokumento ng ilegal na paglilipat ng ari-arian. I have verified all these evidences personally. Dr. Dalisay was not sick. She was being systematically poisoned by the very people who vowed to love and care for her. Nanginig ang mga tuhod ni Lorenzo. Ang kanyang mukha na kanina ay mapula ay naging kasing puti ng papel. Sinubukan ni Elena na tumakas patungo sa gilid ng entablado, ngunit ang kanyang mga hakbang ay agad na naharang ng mga unipormadong pulis na kanina pa naghihintay sa bawat lagusan. Ang kislap ng mga posas na inilalabas ng mga awtoridad ay tila isang malupit na katapusan sa lahat ng kanilang kasakiman. Lumapit si Dalisay kay Lorenzo. Ang kanyang mukha ay seryoso at walang kahit anong bakas ng paghihiganti, kundi isang malalim na hustisya. Ang mga brilyante sa leeg ni Elena ay tila naging mga kadena ng kahihiyan nang pilitin silang lumingon sa mga kamera ng media na kanina pa kumukuha ng bawat detalye ng kanilang pagbagsak.
Hindi ako kailanman nawala sa sariling isipan, Lorenzo. Nanatili akong gising upang makita kung hanggang saan ang hangganan ng inyong kasamaan. At ngayon, tapos na ang operasyon. Ang tunog ng sea siren sa labas ng bulwagan ay dahan-dahang lumalakas. Tila isang pasyenteng malapit ng mamatay na sinusubukang huminga ng huling beses. Habang kinakaladkad palabas ang kanyang asawa at ang kabit nito, nanatiling nakatayo si Dalisay sa gitna ng entablado. Hindi bilang isang biktima, kundi bilang ang manggagamot na tuluyan nang nagtanggal ng cancer sa kanyang sariling buhay. Ang bawat kislap ng mga kamera ng media ay tila mga kidlat na tumatama sa mukha ni Lorenzo. Inilalantad ang bawat hibla ng kanyang takot at pagkatalo. Sa labas ng kumbensyon, ang gabi ay nababalot ng asul at pulang liwanag mula sa mga sasakyan ng pulis na paikot-ikot sa paligid. Ang dating makapangyarihang negosyante ay hila-hila na ngayon ng dalawang opisyal. Ang kanyang mga mamahaling tuxedo ay gusot-gusot at ang kanyang mga pulso ay iginapos ng malamig na bakal na sumasakal sa kanyang kalayaan. Dalisay, please, mag-usap tayo. I did it for us, para sa future natin. Isipin mo ang pinagsamahan natin, ang utang na loob mo sa pamilya ko nung nagsisimula ka pa lang. You can't do this to me. Ang pagsigaw ni Lorenzo ay puno ng desperasyon, isang huling pagtatangka na gamitin ang damdamin ni Dalisay upang makatakas. Ngunit ang babaeng nasa harap niya ay hindi na ang asawang kayang paikutin ng matatamis na salita. Lumapit si Dalisay. Ang kanyang mga mata ay walang kahit anong bakas ng galit, kundi isang malalim na pagod na hinaluan ng ganap na katinuan. Hindi pag-ibig ang nagtulak sa'yo, Lorenzo. Kasakiman ang nagbulag sa'yo. Ang utang na loob na sinasabi mo ay matagal ko nang nabayaran ng bawat patak ng pawis at talino na ibinigay ko sa pamilyang ito. Pero ang pagtatangka mong burahin ang aking pagkatao, iyon ay isang utang na tanging ang rehas lamang ang makakabayad. Sa kabilang panig, si Elena ay pilit na itinatago ang kanyang mukha mula sa mga mamamahayag. Ang itim na gown na kanyang ninakaw ay tila naging isang mabigat na pasanin, lalo na nang lumapit ang isang babaeng pulis upang hubarin ang brilyanteng kwintas mula sa kanyang leeg bilang bahagi ng ebidensya. Ang pagkakatanggal ng alahas ay nag-iwan ng isang mapulang marka sa kanyang balat. Isang marka ng nakakahiyang pagkatalo na hinding-hindi na mabubura. Sa gitna ng kaguluhan, dumating si Doña Caridad. Ang matanda ay tila biglang tumanda ng 10 taon. Ang kanyang tindig na dati ay matikas, ay ngayon ay nakayuko sa bigat ng kahihiyang dinala ng kanyang sariling anak. Sinubukan niyang lumakad ng mabilis patungo sa kanyang sasakyan, ngunit ang mga reporter ay mabilis na humarang sa kanyang daan. Bawat tanong ay tila isang matulis na sibat na tumatama sa kanyang dangal. Ang hiya na pilit niyang pinangalagaan ay tuluyan ng nadurog sa harap ng buong bansa. Huwag niyo akong hawakan. Wala akong kinalaman sa ginawa ng anak ko. This is a misunderstanding. Ngunit ang kanyang mga salita ay nalunod sa ingay ng katotohanan. Nanatiling nakatayo si Dalisay sa may balkonahe ng bulwagan. Pinapanood ang pag-alis ng mga sasakyan na magdadala sa kanyang mga kaaway patungo sa kanilang bagong tahanan, ang madilim na selda. Ang bawat sirena na unti-unting humihina sa kalayuan ay tila isang himig ng paglaya para sa kanyang kaluluwa. Naramdaman ni Dalisay ang isang mainit na haplos sa kanyang balikat. Si Dr. Joaquin, ang lalaki ay hindi nagsalita. Sapat na ang kanyang presensya upang iparamdam kay Dalisay na ang mahabang gabi ng kanyang pagdurusa ay natapos na. Ang bawat dokumentong ginamit laban sa kanya, ang bawat lason na pilit ipinakain, at ang bawat kasinungalingang itinanim ay naging mga abo na lamang na tinatangay ng hangin ng katarungan. Ang imperyo ng mga Aragon na itinayo sa ibabaw ng mga pangarap at dugo ni Dalisay ay tuluyan ng gumuho. Wala nang natirang Lorenzo na magdidikta ng kanyang buhay.
Wala nang Elena na kukuha ng kanyang pagkakakilanlan at wala nang Doña Caridad na magkukulong sa kanya sa anino ng pamilya. Sa gitna ng katahimikan ng gabi, huminga ng malalim si Dalisay. Damang-dama ang bawat pintig ng kanyang puso na ngayon ay tumitibay sa bawat segundo ng kanyang muling pagsilang. 1 taon na ang nakalilipas mula nang gumuho ang mga pader ng kasinungalingan sa loob ng mansyon ng mga Aragon. Ngayon, ang sikat ng araw na tumatama sa bintana ng bagong klinika ni Dalisay ay hindi na nagdadala ng takot, kundi isang mainit na yakap ng bagong simula. Ang Dalisay Healing Center ay hindi lamang isang gusali. Ito ang naging kanlungan ng mga kababaihang naging biktima ng pang-aabuso sa isip at damdamin. Mga taong katulad niya ay muntik nang mawalan ng sariling tinig. Huminga ng malalim si Dalisay habang tinitingnan ang kanyang mga palad. Wala na ang panginginig ng kanyang mga daliri. Ang mga sugat na dulot ng kanyang pagpupumiglas sa library ni Lorenzo ay nag-iwan ng mga mapuputing peklat. Ngunit para sa kanya, ang mga ito ay mga medalya ng kanyang tagumpay at katatagan. Hindi na siya ang biktima na nakakulong sa madilim na silid. Siya na muli ang doktor na may hawak ng sariling kapalaran. Sa loob ng pambansang piitan, ang karma ay dahan-dahang naniningil sa bawat sentimo ng kasamaan ni na Lorenzo at Elena. Si Lorenzo, na dating mapagmataas na negosyante, ay ngayon ay nananatili sa loob ng medical ward ng kulungan. Dahil sa tindi ng takot na baka may gumanti sa kanya at sa bigat ng kanyang sariling konsensya, unti na siyang nakakakita ng mga anino sa dilim, mga totoong ilusyong binuo ng kanyang sariling isipan. Si Elena naman ay nagtatrabaho bilang laokong sa loob ng bilangguan. Ang kanyang mga kamay, na dati ay tanging brilyante lamang ang hinahawakan, ay ngayon ay magaspang na sa kakuskos ng maruruming sahig. Ang bawat luhang dumadaloy sa kanilang mga pisngi ay walang nakakakita, at ang bawat pagsisisi ay huli na para sa kanilang dalawa. Hindi pinili ni Dalisay na maghiganti sa paraang madugo. Para sa kanya, ang pinakamasakit na parusa para sa mga taong sumira sa kanya ay ang makita siyang namumuhay ng masaya, matagumpay, at malaya mula sa kanilang anino. Pinatawad niya sila hindi dahil karapat-dapat sila sa kapatawaran, kundi dahil karapat-dapat ang kanyang puso sa kapayapaan. Isang hapon, habang naglalakad si Dalisay sa dalampasigan malapit sa kanyang sentro, naramdaman niya ang marahang paghampas ng mga alon sa kanyang mga paa. Ang bawat tunog ng tubig ay tila isang musikang naglilinis sa kanyang nakaraan. Lumapit si Dr. Joaquin, bitbit ang 2 tasa ng mainit na tsaa na may amoy ng sariwang luya at pulot. You're staring at the horizon again, Dalisay. Are you thinking about the hospital shares or the foundation? Lumingon si Dalisay at ngumiti. Isang ngiting totoo at nagmumula sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Neither, Joaquin. I was just thinking about how beautiful the sunset is when you are finally looking at it with clear eyes. No more drugs, no more shadows, just me. Inabot ni Joaquin ang 1 tasa, ang init nito ay lumipat sa palad ni Dalisay, nagbibigay ng isang pakiramdam ng katiwasayan na hindi niya kailanman naramdaman kay Lorenzo. Walang mga pangakong mabulaklak, walang mga pilit na utang na loob. Tanging ang tahimik na suporta at respeto ang namamagitan sa kanila. Dalisay, the hospital is asking if you can lead the board of directors next month. Gusto kanilang bumalik, not as a victim, but as their chairperson. What do you think? Uminom si Dalisay ng kanyang tsaa, ninanamnamang tamis at init na dumadaloy sa kanyang katawan. Tumingin siya sa malawak na dagat kung saan ang langit at tubig ay nagtatagpo sa isang linya ng ginto. I'll think about it, Joaquin. Pero sa ngayon, gusto ko munang lasapin ang pagiging malaya. Gusto ko munang maging manggagamot ng sarili kong puso bago ko muling hawakan ang puso ng iba. Sa gitna ng katahimikan,
habang dahan-dahang lumulubog ang araw, nanatiling nakatayo ang dalawa. Ang kwento ni Dalisay ay hindi nagtapos sa isang madilim na selda ng pagkabaliw, kundi sa isang maliwanag na umaga ng pag-asa. Natutunan niya na ang tunay na lakas ng isang babae ay hindi nasusukat sa dami ng kanyang napagtiisan, kundi sa kung paano niya nagawang buuin muli ang kanyang sarili mula sa mga piraso ng kanyang pagkawasak. Siya si Dalisay, hindi na ang biktima, kundi ang ganap na tagapagpagaling.